Nasa mabuting kalagayan po ba ang bawat isa? Amen. So, pwede bang ipakita ninyo inyong energy? God is good? Parang mahina. God is good? And all the time? Amen. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. So, yan, kung hindi niyo po matatanong, ako po ang preacher sa umagang ito. Dahil ngayon po yung third week, supposedly ang ating pong mahal na pastora. Pero dahil nga po siya ay nagpapagaling, tayo po ay nag-sub muna. Di natin alam kung temporary. Diba? Si Lord ang nakakaalam. Pero I hope all of us are blessed this morning. Ayan. So, last week po, kung matatandaan po ninyo ang ating pong message last week, ano pong title ng ating message last week? For the past 2 weeks. Ano pong title ng ating message? Diba? Ano lang yun? Part 1, Part 2. So yung Part 1, the transforming power of God's presence. Amen? So nakinig po ba kayo nung first week, nung first Sunday? Amen. Amen. So I hope nakinig ang bawat isa kasi doon natutuhan natin yung ministry ni Jesus. Especially yung kanyang buhay, yung kanyang mga ginawa. And then, natutuhan natin through the message nung first week na si Jesus yung katuparan ng pangako ng ating Panginoon. Kasi before, di ba, may prophecy na si Jesus ay darating. And Jesus fulfilled that promise. And kung makikita ninyo yung kanyang ginawa nung siya ay nag-ministry, nakita ninyo, ano yung una niyang sinabi nung siya ay nag-ministry? Repent, for the kingdom of God is at hand. Sa Matthew chapter 4, verse 17. So, kaya may kita natin dyan. So, tinan natin yung highlights nung first week. Yan. Si Pastoro. So, sabi dyan, si Jesus ang katibayan na ang Diyos ay palaging tapat sa kanyang mga pangako. So, nasa Facebook page po natin yan. Yan. Pwede niyo pong tingnan yung Facebook page natin. So, yun yung pinaka-highlight na si Jesus Christ siya yung katuparan na ang Diyos tumutupad sa kanyang mga pangako. Amen? Amen. At yung second week, last week, yung transforming power of God's presence. Doon naman, nakita natin yung Great Commission. Doon ipinahayag yung commission, yung utos sa atin na ating Panginoon na ang kanyang presence ay sasama sa atin as we fulfill the mission of God. Kaya nga sabi sa Matthew chapter 28, verse 20, na I will be with you until the very end of the age. Kaya sabi nga ni Pastor, God's presence strengthens us in trials, comfort us in suffering, empowers us to persevere, and assures us we are never abandoned. So, kung makikita ninyo, talagang napakaganda ng mga messages natin. Tama po. So, sino po dito yung maraming natutuhan na for the past 6 weeks na tayo ay tatakel about God's presence. So, I hope marami tayong natutuhan. At alam niyo po yun, napakaganda ng ating series for this month kasi ang daming topic na pwedeng i-topic. Ang dami nating maaring matutuhan mula sa ating series na God's Presence. Sabihin nyo nga, God's Presence. So, presensya ng ating Panginoon, ang presensya ng ating Panginoon. So, I hope all of us ay nabibless sa ating mga messages. And ngayon pong umagang ito, meron po tayong mensahe. And still, nandito po rin po tayo sa ating series na God's Presence. So, ng ating pong text ay ating pong makikita sa Hebrews. But before that, bigyan ko po muna kayo ng background sa book ng Hebrews. Kasi, alam po ba natin ang book of Hebrews? Hebreo. Alam po ba natin ang book of Hebrews? Yes, book siya sa Bible. Nasa Bible. Yan. Nasa New Testament. Nasa page number, hindi ko alam. Pagkatapos ng book ng Philemon. Yan. So, itong book of Hebrews, ang pinaka-summary nito,
ang pinaka pinupunto ng Book of Hebrews, si Jesus, higit siya sa lahat. Yun yung pinaka-point ng Book of Hebrews. Jesus is infinitely superior than anyone. Kaya nga 'di ba sa inawit natin kanina, higher, Lord, your name is higher than the heavens. Kasi He is greater than anything. Sabi dun sa Book of Hebrews, He is greater than angels. Si Jesus, higit siya sa mga anghel. 'Di ba? Sino na nakakita ng anghel? Wala pa siguro, no? Pero sa Bible, minimension yung mga angels. And yes, they are powerful. Pero they are inferior sa ating Panginoon. Mas mababa sila sa ating Panginoon. Si Jesus, He is greater than the angels. Sino pa? Si Jesus, sabi sa Book of Hebrews, higit pa siya kaysa kay Moses. Sino may kakilala kay Moses? Yung naghati ng bato? Oh. Yung gumawa yun ng arko, di ba? Yung gumawa ng barko. Si Moses ba yun? Oo, hindi. Tingnan natin ang kaalaman natin. So siya yung naghati ng dagat, di ba? Sa pamagitan niya nahati yung Red Sea. So si Jesus, mas higit siya kaysa kay Moses. Sinasabi yun ng Book of Hebrews. Si Jesus, mas higit kay Joshua. Kasi si Joshua, di ba si Joshua siya yung nagdala dun sa bayan ng Israel, sa Promised Land. So nagkaroon sila ng kapahingahan dun sa Promised Land. Pero si Jesus, higit yung kapahingahan kaya niyang ibigay sa atin. Kaya makikita natin si Jesus, He is greater than anyone. At kung titingnan ninyo yung chapters 5 to chapter 10, kung makikita ninyo, sinabi doon na si Jesus, higit siya sa mga pari. Si Jesus, higit yung covenant na kanyang dinala. Si Jesus, He provided a better sacrifice. At alam niyo po ba itong Book of Hebrews? Sinulat po to para sa mga tao, para sa mga Kristiyanos, para sa mga Hebreo na nangihina na sa pananampalataya. Kasi nung mga panahon na to, grabe yung persecution sa kanila eh. Kasi meron Judaism eh. Yung Judaismo, yun yung sekta ng Israelites na ayaw sa mga tagasunod na ating Panginoon. So, pinipersecute sila, yung mga Christians ng panahon ng Hebrews. Kaya itong Hebrews, it was written para palakasin yung loob nila. Na yes, you are persecuted. Yes, pinipersecute kayo. Yes, pinapahirapan kayo. Pero huwag kayong mawala ng pag-asa kasi si Jesus yung pag-asa natin. So, yun yung sinasabi dito sa Book of Hebrews. At alam niyo po yun, this month, natutuhan natin, God's presence is everywhere. Tama po? Ang presensya ng Diyos ay nasa lahat ng dako. Kasi ang presensya ng Diyos, wala lang naman dito sa church na ito eh. Wala lang sa JCLEC. Na kapag lumabas ka ng church, wala na yung presensya ng Panginoon. Ang presensya ng Diyos, wala lang sa mga churches. Yung nandito sa JCLEC, nandun sa CCF, nandito sa ano. Hindi. Ang presensya ng Diyos nasaan? Kahit nasa bahay ka, nandiyan ang presensya ng Panginoon. Kahit nga nasa CR ka, nandiyan ang presensya ng Panginoon eh. Kaya huwag mo isipin nag-iisa ka. Kasi kasama mo lagi ang Panginoon. God is present everywhere. At alam mo yun, sinabihan tayo, we are told to approach God's presence. Na lumapit tayo sa ating Panginoon. Pero bakit? Bakit tayo sinabihan na dapat tayong lumapit sa ating Panginoon? Bakit ba tayo nakakalapit sa ating Panginoon? Why can we approach God's presence? Kasi alam natin si Lord banal eh. Tama po? Alam natin si Lord banal. Kaya nga sabi sa Isaias, banal, banal, banal. Kasi si Lord banal. Tayo, makasalanan tayo. So, how can we approach God? Paano nakakalapit tayo sa Panginoon? Kasi ako, makasalanan ako eh. Paano nakakalapit ako sa Panginoon? Paano tayong makasalanan nakakalapit sa Panginoon? So, yun ang ating pag-aaralan ngayon. Kaya tayo pong lahat ay tumayo. Let's all stand up and we will read the text na ating pag-aaralan this morning. At ito po ay ating makikita sa Hebrews chapter 10, verses 19 to 23.
Yan, kung nakita na po natin, sabay-sabay po nating basahin. Babasahin ko po muna yung Filipino version. Yan, may ano po yan, English tsaka Filipino. Filipino version ko muna babasahin, then as we go on mamaya, yung English version na yung babasahin natin. Sabay-sabay po nating basahin. Kaya nga mga kapatid, tayo'y malaya na makakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ng isang bago at buhay na daang naglalagos hanggang sa kabila ng tabing, at ang tabing na ito'y ang kanyang katawan. Tayo ay may iisang pinakapunong pari na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay ang natubig ang ating mga katawan. At verse 23, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin. So ang ating pong title for this morning ay Jesus Christ, the reason we access God's presence. So tayo pong lahat ay manalangin. Father God, we thank you and we honor you. Salamat Lord God for giving us the opportunity na makapakinig na yung salita. Salamat O Diyos sapagkat dinako mo sa lugar na ito ang iyong mga anak sapagkat naniniwala po kami na may nais kang sabihin sa bawat isa sa amin. Hindi po aksidente na kami narito. Kami po narito because you have a purpose for us and you want us to enjoy your presence. Kaya Panginoon, sa umagang ito, pagpalain niyo po kami upang maunawaan namin ang pinakarason kung bakit kami nakakalapit sa iyo. At ito nga po pag ng Diyos ay walang iba kundi dahil sa aming Panginoong Hesukristo. Salamat sa iyo, Panginoon, and let your Holy Spirit move upon us. Nanawa, Panginoon, as we hear your word, wag po nawang magmatigas sa aming puso, kundi kami po ay makinig sa iyong mga salita. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Makakaupo na po tayo. So, ito yung tanong natin, why can we approach God? Bakit ba tayo nakakalapit sa Diyos? Why can we approach God's presence? Sabihin mo nga sa katabi mo, bakit? Or tanungin mo siya, bakit nga ba? Diba? So, ang ating pong message ngayon ay may 3 punto. Our message for this morning has 3 points. Tandaan nyo lang po, madali lang po. Madali lang to tandaan, 3 words lang. Okay? So, ang ating message, may 3 punto. Number 1, reason. Sabihin nyo nga, reason. 3 R. Reason. Number 2, response. At number 3, reminder. Okay, ulitin natin na. Una nating point, reason. Number 2, response. Number 3, reminder. Okay? So, para at the end of the message, hindi nyo man maalala yung lahat, yung pinaka-points natin, maalala ninyo. So, ngayon po, nakadako tayo sa ating first point. Sabi dyan, reason, Jesus, sacrifice. So, alam niyo po yun, nung Old Testament, merong tinatawag na tabernacle. So, familiar ba kayo sa tabernacle? Yung tabernakulo. So, no Old Testament, ina-emphasize doon na yung presence ng Panginoon nandoon sa tabernacle or nung after magawa yung templo ay nasa templo. So, andun yung presence ng Lord. It was believed na ang presence ng Lord nandun sa tabernacle. Nandun sa tabernakulo. At alam niyo po yun, let's see yung illustration natin. Yan yung tabernacle. Yan. So, kung titinan niyo po, pwede niyo pong picturean. Yan po yung tabernacle. Ito po yung buong tabernacle na yan. Yung box na yan, yung rectangle na yan, rather. So, meron po yung tatlong parte. Meron yung 3 parts. Yung tabernacle na yan, merong 3 parts. Itong nandito, itong malawak na yan, yan yung outer court. Yung sa outer court na yan, dito yan, outer court. Ito yung entrance dyan sa tabernacle. Itong outer court, kahit sino pwedeng pumasok dyan, Israelites. Yung mga Israelita, pwedeng pumasok dito sa outer court. Kasi dyan sila
Diyan nila dadalhin yung kanilang mga alay eh. Yung mga burnt offerings nila. Yung grain, yung mga hayop na i-offer, diyan nila dadalhin sa pari. So, papasok sila dito sa outer court. So, next natin, para mas makita ninyo, ang next natin dyan ay itong, yung part na yan. So, yung part na yan, ito yung tinatawag nating holy place. Or sa ibang tawag, inner court. Itong holy place na yan. So, dito, yung holy place na yan, yan yung cortina, yan yung holy place. Dito hanggang dito lang. Yung mga pari lang yung pwedeng pumasok dyan. Kasi sila yung gagawa ng mga daily rituals nila eh. So, sila yung magsusunog ng insenso, magpapalit ng langis, kasi dapat merong yung ilaw dyan eh. Merong parang light. Kailangan continuously yung nagbo-burn. Continuously yung umiilaw. So, pinapalitan nila ng langis. At dyan din sila nagpapalit ng mga tinapay, yung 12 loaves. Hindi ko lang alam kung saan yun dyan. So, yun yung holy place. So, kanina, yung inner court, yun yung una, yung mga Israelites lang yung pwedeng makapasok. Ito naman, yung holy place, yung mga pari lang, yung mga galing sa ninuno ni Aaron. Ni Aaron na unang naging pari. So, next naman, ito na yung pinakahuli, yung Holy of Holies. Ito yan, may kortina yan, no? Kita niyo yung kortina? Yung kortina na yan, mabigat yan. Andyan yung sa loob niyan, may kita mo yung kaban ng tipan. Yung Ark of the Covenant. Yan yung pinaka-holy na bagay na meron sila nung panahon na yan. Andyan yung sa ibabaw niyan, may cherubim. May cherubim na yung pakpak. So, yun yung pinaka-holy. At ang pwede lang pumasok dyan ay yung pinaka-punong pari. Yung high priest nung panahon na yon. At alam niyo po ba, yung pwede lang pumasok dyan, yung high priest, at isang beses lang siya pwedeng pumasok sa isang taon. Once lang siya pwedeng pumasok dyan. Yun yung Day of Atonement. Yung day ng walang sala. Hindi ko lang kung tama yung translation. So, yun yung time na pwede lang siyang pumasok dyan sa place na yan. Hindi siya pwedeng pumasok ng gusto niya lang. Kasi pag pumasok siya ng hindi Day of Atonement, pwedeng kapalit nun buhay niya. Kamatayan. Kasi ito yung pinaka-holy. Habang lumalapit ka dyan, mas nagiging holy. At habang mas lumalapit ka dyan, mas limited yung access. So, yun yung nangyari. Kaya nga yung mga high priest, takot sila. Kapag papasok sila dyan, takot sila. They are terrified. Kasi banal yung lugar na yan eh. Magkamali lang sila, patay na sila. Pwede yun. Kasi yun yung command ng Lord eh. Siya lang yung pwedeng pumasok, ito lang yung dapat niyang gawin. So pag may ginawa siyang hindi dapat gawin, tigok siya. So inisip natin, bakit ganun yung Diyos? Pero we have to understand that God is holy. So yun yung ginagawa nung mga pare. They were terrified to enter. Natakot silang pumasok. Talagang kinakabahan sila. Kapag papasok na sila, siguro, ini-imagine ko, baka nanginginig sila eh. Kasi kailangan maayos yung gagawin nila. Kasi nga, banal ang Diyos. Yung presence ng Lord, nandyan. It was believed nandito sa gitna niya, no? Sa between ng cherubim na yan. So, yun yung nangyayari before, no Old Testament. Kasi we have to understand, the holiness of God terrifies unholy people. Yung kabanalan ng Diyos, nakakatakot yun sa mga hindi banal na tao. Amen? Kasi banal ang Panginoon eh. Kung iisipin ninyo, kung babasahin ninyo yung Isaiah chapter 6, yung foundation ng earth, nayayanig dahil sa kabanalan na ating Panginoon. Yung mga pari, they understood the holiness of God. That's why they were terrified. One wrong move, kapag nagkamali sila, it can cost their lives. Kasi in the Old Testament, hindi lahat pwedeng pumasok sa Holy of Holies. Hindi lahat pwedeng ma-access yung presence na ating Panginoon.
Kaya nga, kung mabasahin ninyo sa Exodus chapter 19, sa Exodus chapter 19 to 20, yung magpapakita ang Diyos sa Mount Sinai, alam niyo po yung kwento na yon. Yung mga tao talagang, yung Mount Sinai, grabe, napapaliputan ng ulap. Andun yung mga thunder, yung mga kidlat. So, yung mga tao, anong sabi nila kay Moises? Moises, ikaw na makapag-usap sa Diyos. Moises, ikaw na yung makapag-usap sa Panginoon kasi kapag kami ang nakipag-usap sa Kanya, kapag narinig namin siya, baka mamatay kami. Kasi nga, grabe yung holiness na ating Panginoon. Kahit nga si Moses ay terrified din sa ating Panginoon kasi God is holy. Even though malapit siya sa Panginoon, He is also terrified. Kasi in our fallen nature, we cannot approach God because we are sinful and He is holy. Alam niyo po yun, nung nagkasala tayo sa Panginoon, yung tao nagkasala, nung ang tao ay sumuway sa Panginoon, dati close pa yung relationship, pero nung nagkasala sa Panginoon, nahiwalay na, nagkaroon ng gap. Kaya naman, hindi tayo makalapit ng diretso sa Panginoon kasi nga, banal ang Diyos, tayo makasalanan. So, sino po dito yung inaaming siya yung makasalanan? So, lahat tayo, tama? Lahat tayo makasalanan tayo. All of us have sinned. Sabi sa Romans chapter 3, verse 23, all of us have sinned and fall short of the glory of God. So, yes, ngayon alam natin, banal ang Diyos. Yes, ngayon alam natin, tayong mga makasalanan, we cannot approach a holy God. Kasi baka tayo mamatay. Pero bakit ngayon nakaka-approach tayo sa Panginoon? Bakit ngayon nakakalapit tayo sa Panginoon? So, yun yung alamin natin. So, ako tayo sa ating verse. Yan po ay sa verse 19. Sabi dyan, therefore, brothers, since we have confidence to enter the holy places by the blood of Jesus. So, sabi dyan, tinan niyo yung word, confidence. So therefore, mga kapatid, tayo may confidence na makalapit sa ating Panginoon. We now have the confidence. At alam niyo po, yung Greek word ng salitang confidence na yan, ang ibig sabihin po niyan, absence of fear. Wala nang takot. Ang ibig sabihin niyan, boldness. Wala ka nang takot. Yung mga punong pare, natatakot sila before. Pero ngayon, we can now approach God ng walang takot. Pwede na tayong lumapit sa Panginoon ng hindi natatakot. Hindi katulad nila. Bakit? Bakit di natin kailangan matakot? We have confidence to approach God. Hindi naman dahil matuwid tayo eh. We have confidence to approach God. Hindi naman dahil perfect tayo eh. Kaya hindi tayo natatakot lumapit sa Diyos ngayon. Hindi dahil sa kung sino tayo, kundi dahil sa ginawa ni Jesus. We have confidence right now na lumapit sa ating Panginoon dahil sa ginawa ni Jesus, dahil sa kanyang sakripisyo sa atin. Kaya nga sabi sa verse 20, by the new and living way that He opened for us through the curtain, that is through His flesh. Sabi dyan, binuksan niya para sa atin. Alam niyo ba kanina, di ba, pinakita ko yung picture ng tabernacle. Di ba may kortina doon? So, yun yung nag-separate. Hindi ka pwedeng pumasok. Yun yung nag-separate sa Holy of Holies. Meaning, hindi ka pwedeng pumasok ng gusto mo lang. Pero now, dahil sa ginawa ni Jesus, we can now approach God's presence. We can now access God's presence. Amen? Pwede na tayong lumapit sa Panginoon. Kasi Jesus sacrifice of Himself gave us the confidence, not fear, to approach the God who is altogether holy. So dahil sa ginawa ni Jesus, meron na tayong confidence na lumapit sa Panginoon. Hindi nang natatakot, kundi nang may confidence. Dahil alam natin na si Jesus yung gumawa ng paraan para makalapit tayo sa Panginoon. Kaya nga nung namatay si Jesus, alam niyo yung nangyari. Sabi sa Matthew chapter 27 verse 51, sabi niya
biglang nahati ang tabing ng templo. So yung curtain na yun, yung kaninang pinakita ko sa inyo, yung curtain doon, wala na, nasira na. Kasi nga, yung ginawa ni Jesus, yun yung nagbigay sa atin ng access para makalapit sa ating Panginoon. Yun yung nagbigay ng reason sa atin para makalapit sa Panginoon. So, yun yung kailangan nating tandaan. Hindi tayo nakakalapit sa Panginoon dahil sa kung sino tayo, dahil malakas tayo sa Lord. No, walang malakas sa Panginoon. Si Jesus yung dahilan. Nakakalapit tayo dahil kay Jesus. Kaya pwede bang sabihin nyo, thank you, Jesus. Sabihin nyo, thank you, Jesus. So nakakalapit tayo sa Panginoon dahil nakakalapit tayo sa Diyos dahil sa ating Panginoong Jesus. So kailangan magpasalamat tayo sa Panginoon. Amen? Kaya for our first point, ano ulit yung first point natin? Reason, Jesus sacrificed. Yan. So yun yung rason kung bakit tayo nakakalapit sa Panginoon. Yung sakripisyo na ating Panginoong Jesus. And sa ating second point, response, draw near. So sabi dyan, sa verse 21, and since we have a great priest over the house of God, yan. So sinabi dyan, we have great priest over the house of God. So si Jesus, hindi lang siya nag-provide ng way para makalapit tayo sa Panginoon, sinasamahan niya rin tayo. Kasi siya yung namamahala sa sambayanan ng Diyos eh. So di lang siya nag-provide ng way na, sige, bahala ka nang lumapit sa Diyos. Bahala ka na dyan. Hindi. Sinasamahan tayo ng Panginoon. Jesus is always with us. He is not leaving us alone. At dahil alam natin na sinasamahan tayo ng ating Panginoong Jesus when we approach God's presence, anong dapat natin gawin? Sabi sa verse 22, sabay-sabay nating basahin yung English version. Sabi diyan, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, with our hearts sprinkled clean from an evil conscience, and our bodies washed with pure water. So ngayon, alam natin yung rason kung bakit tayo nakakalapit sa Panginoon dahil sa ginawa ni Jesus Christ. Alam natin na sinasamahan niya rin tayo. So anong dapat nating gawin? Let us draw near. Lumapit tayo sa Diyos. Kasi before, sino yung nakakaalala nung nangyari dun sa Garden of Eden? Nangyari kina Adan at Eva. Diba sila? Nagkasala sila sa Panginoon. So anong response nila nung nagkasala sila sa Panginoon? Diba nagtago sila? Nung nagkasala sila sa Panginoon, nung nalaman nilang sila'y hubad, nagtago sila sa Panginoon. Kaya nga nung dumating ang Diyos, tinanong sila ng Panginoon, nasa na kayo? Nagtatago sila eh. Nagdamit sila ng dahon. So sabi nila, nandito po kami nagtatago. Ba't kayo nagtatago? Kasi alam po namin kami hubad. Kasi yun yung response natin kapag tayo ay nagkasala. Tayo mga tao, ang response natin kapag tayo nagkasala, lumayo sa Panginoon. Amen. Kapag tayo nagkasala, lalayo tayo sa Panginoon. Magtatago tayo sa Panginoon. Si Lord, hinahanap tayo, pero tayo nagtatago. Kasi yun yung nature natin bilang mga tao. That's our nature as persons, as people. Pero ngayon, we can now access God's presence. Dati yung mga priest lang yung pwedeng lumapit. Yung high priest lang yung pwedeng lumapit sa Holy of Holies. Yung mga tao nandun lang sa labas. Pero kailangan natin matandaan, yung presence naman ng Lord hindi lang available sa iilan eh. God's presence, it is not just limited sa mga pastor. Yung presensya ng Panginoon hindi lang naman limited sa mga leaders, sa mga evangelists, sa mga ministers. Now, dahil sa ginawa ng ating Panginoon, tayo mga believers, we can approach God. Pero tayong lumapit sa Panginoon. Kaya nga merong command sa atin eh, lumapit tayo sa Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, lumapit ka sa Diyos.
This is a command for us. Ito yung response natin. We must draw near. Pero ang tanong, how can we draw near? Yes, sinabi sa atin, lumapit tayo sa Diyos. Pero paano ba tayo lalapit sa Panginoon? So meron diyan tatlong bagay. Number 1, with a true heart in full assurance of faith. So, sa ating paglapit sa Panginoon, dapat alisin natin yung mask natin. Alisin natin yung maskara natin. Kundi lumapit lang tayo ng kung sino tayo. We should come just as we are. Kaya nga merong awitin, di ba? Come just as we are to worship. Di ko lang kung tama yung lyrics. Pero yun yung nais sabihin sa atin, lumapit ka sa Panginoon. Come just as you are. Huwag kang mag-pretend. Huwag kang magpanggap. Kapag lumalapit ka sa Panginoon, dapat hindi ka nagpapanggap. Lumalapit ka na kung sino ka. Hindi ka nagpapanggap na matuwid ka, na okay ka lang, malakas ka, capable ka. Huwag tayong magkunwari. Kapag lumalapit tayo sa Diyos, huwag tayong magkunwari. Lumapit lang tayo sa Panginoon. Kasi you cannot experience the presence of God if you are faking who you are. Hindi mo mararanasan yung presensya ng Diyos kapag pinepeke mo kung sino ka. Kapag lumalapit ka sa Kanya but you are faking who you are. Kaya nga, we are reminded with a true heart, lumapit tayo sa Panginoon na kung sino tayo. Sabihin natin, Lord, ito lang ako eh. Lord, nagkasala ako. Lord, I'm this kind of person. Kasi hindi naman tayo lumalapit sa Diyos kasi matuwid tayo eh. Lumalapit tayo sa Diyos kasi makasalanan tayo at kailangan natin siya. Lumapit tayo sa Panginoon. Hindi mo kailangang maging magaling. Sa paglapit mo sa Panginoon, hindi mo kailangang maging magaling. Hindi mo kailangang maging number 1. Wala kang kailangang patunayan. Kailangan mo lang magpakatotoo. Amen? Magpakatotoo ka lang. Sabi mo sa katabi mo, magpakatotoo ka, bebe. Huwag kang magkunwari. Lumapit ka sa Diyos ng tapat at totoo. And lumapit tayo sa Panginoon ng may pananampalataya kung ano yung ginawa niya para sa atin. Stop trying to be enough because Jesus already is enough. Stop trying to do enough because Jesus already did enough. You can draw near just as you are. So, tama na yung paggawa ng mga bagay para na makalapit sa Panginoon. Come just as you are. Lumapit ka sa Diyos na kung sino ka. Sa pangalawa, how can we draw near? With our hearts sprinkled clean from an evil conscience. So alam niyo yun, pinaka-powerful barrier kung bakit ayaw lumapit ang Diyos sa tao ay dahil kapag nagkakasala tayo, merong konsensya na nag-a-accuse sa atin. Merong konsensya na nag-a-akusa sa atin na sinasabi, huwag ka nang lumapit sa Diyos, napakadumi mo naman eh. Huwag ka nang lumapit sa Diyos, makasalanan ka eh. Naranasan niyo po ba yon? Yung konsensya ninyo, ina-accuse tayo. Na huwag ka nang mag-church, nagkasala ka kagabi. Huwag ka nang mag-church. Ginawa mo nga ito eh, sumagot ka nga sa magulang mo, pa-church ka pa. Yun yung conscience natin eh, yung evil conscience natin eh. Inaakusahan tayo kapag nagkakasala tayo eh. Kaya nga yung mga tao, ayaw lumapit sa Diyos kasi nga yung konsensya nila, inaakusahan sila. Yes, alam natin, we are forgiven. Pero meron pa ring shame. Meron pa rin tayong hiya. Yung conscience natin, full of shame. Kaya nga sabi dyan, shame makes us pull away from God's presence. Yung hiya, yung shame, ang ginagawa niyan sa atin, ilayo tayo sa Diyos.
Yung shame na nararamdaman natin kapag nagkakasala tayo, yung guilt na nararamdaman natin kapag nagkakasala tayo, yun yung naging rason most of the times kung bakit tayo lumalayo sa Panginoon. Kasi inisip natin kung ano yung ginawa natin eh. Pero tandaan natin yung dugo ni Jesus, sabi diyan, sprinkled clean. Yung dugo ni Jesus, winisikan na yung puso natin. Para yung evil conscience natin malinis, para ma-neutralize yung puso natin, yung guilt natin. Kaya makakalapit tayo sa Panginoon, hindi dahil sa hindi tayo nagkasala, kundi dahil yung konsensya natin, it has been cleared out by the blood of Jesus. Amen? And pangatlo, paraan, how can we draw near? And our bodies washed with pure water. So, ibig sabihin niyan, we should embrace our identity. Kasi 'di ba, sino dito yung nabaptize na? Taas ang kamay. Yung nabautismohan na. Kahit matagal na, hindi naman to yung kung sino lang yung recent. So, kung nabautismohan na tayo, 'di ba? Ang bautismo, yun yung public declaration ng pananampalataya natin kay Jesus. Yun yung public declaration na sinasabi natin, si Jesus na yung Lord natin, na sa Kanya na tayo susunod, na part na tayo ng family niya. Kasi yun yung katotohanan eh. Para makalapit ka sa Diyos, dapat mong alamin kung sino ka na ngayon, kung ano na yung identity mo ngayon. At sabi diyan, when you approach God's presence, you do not approach a stranger, an intruder, or an enemy. You approach with your new identity, child of God. Kapag lumalapit ka na ngayon sa Panginoon, hindi ka na lumalapit bilang stranger. Na para bang wala kang relasyon sa Panginoon. Kasi ngayon, anak ka na ng Diyos. Amen? Sabi mo sa katabi mo, anak ka na ng Diyos. Anak ka na ng Panginoon. Kaya, kailangan lumapit tayo sa Panginoon kasi may iya ka pa ba? Anak ka na nga ng Diyos eh. Tama? Ang anak ba naiiyang lumapit sa magulang? Hindi, di ba? Minsan nga, overconfident pa eh. Kasi alam niya, pag lumapit siya sa kanyang magulang, hindi siya itataboy ng magulang niya. Tama? So, ganun din tayo mga Kristiyano. Kaya tayo lumalapit sa Panginoon kasi part na tayo ng family niya eh. Mga anak na tayo ng Diyos. At kapag lumapit tayo sa Diyos, hindi niya tayo itataboy. Hindi niya sasabihin na, shoo, shoo. Na parang aso, shoo, shoo. Diba? Hindi. Kasi anak na tayo ng Panginoon. Kaya lumapit tayo sa Panginoon. Nasaktan ka ba ngayon? Lapit ka sa Panginoon. Masaya ka ba ngayon? Lapit ka sa Panginoon. Di ba? Nangihina ka ba ngayon? Lapit ka sa Panginoon. Malakas ka ba ngayon? Lapit ka sa Panginoon. Malusog ka ba? May sakit ka ba? Kapos ka ba sa pera? Sagana ka ba sa pera? May problema ka ba? Wala ka bang problema? Lapit ka sa Panginoon. Amen? Kasi we must draw near to God in all seasons of our lives. Draw near to God. Lumapit tayo sa Panginoon sa lahat ng season na ating buhay. Kasi hindi naman tayo lumalapit sa Diyos kapag may kailangan tayo eh. Lumalapit tayo sa Diyos kasi siya yung kailangan natin. So, for our first point kanina, natatandaan niyo po ba yung first point natin? Yung unang R? Reason. Pangalawa, itong second point natin, response. Ano yung response natin? Draw near, lumapit sa Diyos. Kaya for our last point, parang ang bilis ko. Mabilis ba ako? Hindi, 10 minutes na lang pala to. So, for our last point, sabi dyan, reminder. Remain in God's presence. So, alam natin ngayon yung reason, yung rason, kung bakit tayo nakakalapit sa Diyos. Dahil kanino? Kay Jesus. Dahil sa ginawa ni Jesus. Alam na rin natin kung
ano at kung paano tayo lalapit sa Panginoon. At ngayon, meron tayong reminder. Sabihin mo nga ng malakas, reminder. Sabihin mo, reminder. So, meron tayong reminder ngayon. Sabi sa verse 23, sabi natin basahin yung English. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. Sa Tagalog, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin. Kanina sinabi ko, yung Book of Hebrews, yung mga Hebreo, yung libro na yan, sinulat yan para dun sa mga Kristiyano na pinipersecute. Kristiyano na nangihina dahil sa mga sufferings na nararanasan sa pananampalataya. So right now, merong reminder sa atin. Yes, nakakalapit na tayo sa ating Panginoon. Nakapasok na tayo sa kanyang presensya. So what is our reminder? The reminder is, sabi dyan, magpakatatag tayo. Let us hold fast. Let us stand firm. Kasi marami talaga tayong pagsubok na pagdaraanan. Marami tayong pagsubok na pagdaraanan sa ating buhay. So sino po dito yung simula nung naging Christian siya, simula nung nanampalataya siya kay Jesus, nakaranas siya ng pagsubok? Yung kapag mas lumalapit ka sa Diyos, mas nagkakaroon ka ng problema. Sino dito yung taas kamay? Huwag mahiya. Walang amoy. So lahat tayo, di ba? Habang mas lumalapit tayo sa Diyos, mas parang, Lord, bakit ganun? Mas lumalapit ako sa iyo, but parang mas nagkakaroon akong problema. Lord, lumalapit ako sa iyo, bakit parang mas sinusubok ako? Kasi kailangan nating matandaan, being a Christian does not guarantee a life free of troubles. Hindi porket Christian ka, wala ka ng problema. Yun yung kailangan nating maunawaan. Kasi hindi naman ibig sabihin ng Christian, maayos na buhay. Hindi naman ibig sabihin ng Christian, perfect life, walang problema, smooth yung situation, minamahal ka, ina-accept ka ng society. Hindi yun yung ibig sabihin ng pagiging Kristiyano. Sabi nga sa Hebrews chapter 10, kinakailangan, I think, 10 or 12 pala. 10 verse 36. Sabi sa Hebrews chapter 10 verse 36, kinakailangan ninyo magtiis upang masunod ang kalooban ng Diyos. Kasi sa ating paglapit sa Panginoon, meron yung pagsubok. Sa ating paglapit sa Panginoon, sa paglapit sa kanyang presensya, meron yang challenges na mararanasan. Kaya nga sabi dito, drawing near to God can bring sufferings, can bring challenges, and persecution in our lives. So pag lumalapit tayo sa Panginoon, it can bring sufferings, challenges. But, may but, drawing near to Him can also give hope, strength, peace, and endurance. Yes, kapag lumalapit tayo sa Diyos, maaari tayo magkaroon ng pagsubok, problema, trahedya, pero kailangan mo ring maunawaan kapag lumalapit ka sa Diyos, meron kang pag-asa, meron kang lakas, meron kang tatag, meron kang kapayapaan. Kasi alam mo, kahit may pagsubok ka, kasama mo ang Diyos. Amen? Kahit hindi mabuti ang sitwasyon, alam mo, mabuti ang Diyos. Kaya panghawakan mo yung pangako ng Panginoon. Ang daming pangako ng Diyos. When we read the Bible is full of the promises of the Lord. Kung babasahin mo yung Biblia, napakaraming pangako ng Diyos dito. Kaya ang kailangan natin gawin, panghawakan natin yung pangako ng Diyos. Kaya nga sabi, di ba, sa isang awitin, sa ang pangako, pangako mo'y aking panghahawakan. Pangako mo ang tangi kong sandigan.
Sabi doon, pangako nyo'y tapat, magpakailanman, ako ay di iiwan, o pababayaan man. Sabi doon, pangako nyo'y aking panghahawakan. O, palakpak tayo. So, sabi doon, panghawakan natin ang pangako ng Diyos. Kasi ang mga tao minsan kapag nakakaranas ng pagsubok, lalayo sa Panginoon. Ang mga tao kapag nakakaranas ng pagsubok, alis na ako. Ayoko na. Tigil na ako. Pero hindi dapat ganoon yung response natin. Tumayo tayo sa ating pananampalataya na kahit nakakaranas tayo ng pagsubok, ipakita natin sa mundo, ipakita natin sa mga tao, ang presensya ng Diyos na mamumuhay sa atin. Kahit na nakikita natin yung iba nating kapatid nawawala na, di ba? Kahit na nakikita natin yung iba nating kapatid kasama sa church, hindi na umaattend, umaalis, manatili tayo sa Diyos. Kasi may pangako ang Diyos eh. At sabi doon sa ating verse, tapat ang nangako sa atin. Yun yung pinaka-pinanghahawakan natin. Kaya dapat nating panghawakan ng pangako ng Diyos. Kasi tapat yung Diyos na nangako. Sabi mo sa katabi mo, tapat ang Diyos. Hindi ka man tapat, hindi man tayo tapat sa pangako natin, tapat ang Diyos. Kaya nga sabi sa 2 Timothy, hindi man tayo tapat, nananatiling tapat ang Panginoon. Kaya yun yung tandaan natin. God is always faithful. And mga kapatid, the guarantee that we can remain in God's presence is not because we are faithful, but because He is faithful. So yung garantiya na mananatili tayo sa presensya ng Diyos, makakapamuhay tayo sa presensya ng Panginoon, hindi dahil faithful tayo. Hindi dahil tapat tayo sa Panginoon, kundi dahil tapat ang Diyos sa atin. Amen? God is faithful. Kaya, maasahan natin that we will remain in His presence. Kaya mga kapatid, ano uli yung ating 3 point? Number 1, reason. Ano yung reason? Yung sacrifice si Jesus. Jesus sacrifice. Pangalawa, response. Draw near. Response natin, lumapit tayo sa Panginoon. Pangatlo, reminder. Remain in God's presence. Manatili tayo sa presensya ng Panginoon. Hindi yung nakapasok na tayo sa presensya ng Panginoon, lalayo tayo, aalis tayo. Dapat manatili tayo. Kaya before ako matapos, tayo pong latay tumayo. Before I end, gusto ko pong sabihin to sa bawat isa sa atin. Sabay-sabay natin itong basahin. Bilang pagtatapos, now that we have access to God's presence, may we never treat it casually or with familiarity. Ngayon na may access na tayo sa presensya ng Panginoon dahil sa ginawa ng Diyos, ngayon na nakakalapit na tayo sa Panginoon, huwag nawa nating i-treat na casual lang. Familiarity. Alam niyo yung familiarity spirit? Yung okay lang yan. Alam ko na yan. Diba? Nandiyan naman si Lord. Wala akong time lumapit kay Lord ngayon eh. Busy ako eh. Meron na tayong access to God's presence. Pero sinasabi natin lagi, wala akong time. Wala akong time magbasa ng Bible. Wala akong time mag-pray. Wala akong time kausapin ng Diyos. Nandiyan na naman yung presence ni Lord, di naman niya aalis eh. Mamaya na lang siya. Wala akong time, pero may time tayo sa social media. Wala tayong time kay Lord na lumapit sa Kanya, sa Kanyang presensya, pero may time tayong maglaro. May time tayong makipag-socialize. May time tayo for work. May time tayo for study. May time tayo for family. Yes, yung mga yun importante. Pero we have to understand God is more important.
sobrang busy natin to the point na nakakalimutan natin yung pinaka-importanting bagay. And unless we realize that Jesus had to sacrifice so we can approach God, you will never treasure the privilege of His presence. Hanggat di mo naunawaan kung ano yung kinailangang gawin ni Jesus para makalapit ka sa Diyos, hindi mo pahalagahan yung presensya ng Diyos. Hindi ka lalapit sa Panginoon. Kasi yung presence ng Diyos, God's presence, hindi naman yun mura lang eh. Wala naman tayong ginastos para ma-access natin yung presence ng Lord. Hindi naman tayo nagbayad ng subscription fee katulad ng Spotify, ng Netflix. Wala tayong babayaran. Kasi anong ginawa ni Jesus? Binayaran niya na eh. Kaya tayo nakakalapit kasi si Jesus na yung nagbayad. At yung binayad niya, sobrang laki. Yung kanyang buhay. He shed His blood. He had to die para makalapit tayo sa Panginoon. And this is our challenge. Ito yung challenge natin sa kasalukuyan. Sabay-sabay nating basahin. Revisit the cross, remember Jesus' sacrifice, and step into His presence and be rooted. So ito yung challenge sa atin. Bisitahin mo yung cross. Alalahanin mo yung ginawa ni Jesus. Kaya nga, yung kanta natin kanina, at the cross. But at the cross, I bow my knee. Talagang alalahanin mo kung ano yung ginawa ni Jesus. Remember what Jesus did for us. Alalahanin mo kung ano yung ginawa na ating Panginoon. Yung sakripisyo niya para sa atin. Kaya nga sabi sa kanta, you tore the veil, you made a way, when you said that it is done. Hinati niya yung kurtina, He tore the veil. Gumawa siya ng way para makalapit tayo. Kaya ito yung response natin, ito yung challenge natin. Alalahanin mo yung ginawa ni Jesus. Kaya tayo po'y umawit sa ating pong Panginoon. Praise. Amen. Umawit tayo sa Panginoon and let us sing to the Lord. Alalahanin natin that at the cross, Jesus sacrificed for us. Let us sing this with a humble heart. With a heart na kinikilala, Lord, salamat sa ginawa mo sa akin. Awitin natin to nang may pagkilala ng ginawa at sakripisyo ni Jesus para makalapit tayo sa Kanya. Father God, thank you. Oh Lord, you search me. You know my way. Even when I fail you, I know you love me. Your holy presence. Your holy presence surrounding me in every season. I know you love me. Oh, I know you love me. Let's sing to God at the cross. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome.
You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? We thank you, Jesus. We remember the cross. And so we sing. Let's sing to the Lord. You go before me. Let's sing to God. You shield my way. Your hand upholds me. I know you love me. I know you love me. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? Oh, at the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. Oh, you have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me? You tore the veil. You tore the veil. You made a way. You made a way. When you said that it is done, you tore the veil. You made a way. When you said that it is done. And when the earth falls from my eyes, and you stand before me, I know you love me. Oh, I know you love me. At the cross. At the cross I bow my knee, Where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love from this. Oh, you have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You tore the veil. You made a way. When you said that it is done, you tore the veil. You made a way. When you said that it is done, you tore the veil. You made a way. When you said that it is done, you tore the veil. You made a way. When you said that it is done. Oh, oh.
Yes, Lord. Tunay nga, Panginoon. You tore the veil. You made a way for us para kami makalapit sa iyo, Panginoon. To approach your presence. Para kami, O Diyos, ay lumapit ng walang takot, kundi ng may confidence. Sapagkat kami iyong mga anak. At ikaw ang aming Ama. Kaya, O Diyos, pagpalain mo kaming lahat, help us na kami lumapit sa iyo. Lumapit sa iyo, Panginoon Diyos, na hindi nagkukunwari. Lumapit sa iyo ng totoo, ng tapat. Lumapit sa iyo, Panginoon, sapagkat alam namin na ang sinumang lumalapit sa iyo ay hindi mo itataboy, kundi iyong yayakapin. Kaya, O Diyos, pagpalain mo kaming lahat. Help us and remind us, O Lord, yung rason kung bakit kami nakakalapit sa iyo, na si Jesucristo ay namatay, nagsakripisyo para sa amin. Siya ang nagbayad ng kabayaran upang kami ay makalapit sa iyong presensya. Kaya Lord, help us na hindi nawa namin i-take advantage, i-take for granted, Panginoon, ang paglapit sa iyo. Kundi lagi naming isipin yung halaga ng paglapit sa iyo, Panginoon, na lagi naming isipin at it is always important to always draw near. Lumapit sa iyo hindi lang pag may problema, hindi lang pag may pagsubok. Lumapit sa iyo hindi lang kapag okay ang aming nararanasan, kundi lumapit sa iyo kahit kami nangihina. Lumapit sa iyo kahit masayang aming buhay. Sa kahit anong season na aming buhay, tulungan mo kaming lumapit sa iyo, Panginoon. Sapagkat sa presensya mo, merong kapayapaan. Sa presensya mo, merong kagalakan, merong lakas, merong katatagan. At tulungan mo kami, hindi lamang matapos sa paglapit sa iyo, kundi manatili sa iyong presensya. Manatili sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo, Lord. Ikaw po ang aming itinataas at pinupuri. Aming inaalala ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, Jesus. Ang ginawa na Jesus para sa amin. And so let's sing to God one more time at the cross. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. Taas natin ating mga kamay sa Panginoon. Itaas mo ang kamay mo sa Diyos. Sapagkat karapat-dapat siya sa ating papuri at pagsamba. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You tore the veil. You made a way when you said that it is done. You tore the veil. You made a way when you said that it is done. You tore the veil. You made a way when you said that it is done.
Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo. Ito po, O Diyos, na aming sama-samang pananalangin sa napakamatamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. At natin magsabi ng Amen and Amen.